You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Nagtrending ang matapang na pahayag ng actor-host Dingdong Dantes patungkol sa lumalaganap na korupsyon sa bansa. Naglabas nga ng matinding saloobin ang aktor at civic leader na si Dingdong Dantes matapos ang sunod-sunod na ulat tungkol sa malawakang katiwalian sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang tinanong, "What kind of future will our children inherit?" Isang tanong na tumama sa damdamin ng maraming magulang at kabataan. Ayon kay Dantes, nakakabahala na ang patuloy na pag-usbong ng sistemikong korupsyon sa bansa. Iginiit niyang hindi lamang pera ng bayan ang ninanakaw, kundi pati ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Para sa kanya, ang bawat pisong nawawala sa kaban ng bayan ay katumbas ng nawawalang oportunidad sa edukasyon, kalusugan, at serbisyong panlipunan. Nanawagan ang kapuso aktor ng mahigpit na accountability at transparency mula sa lahat ng antas ng gobyerno. Aniya, dapat pagbayarin ang mga mapapatunayang sangkot at agad na ipatupad ang mga reforma upang hindi na maulit ang ganitong uri ng katiwalian. Kung hindi natin ito uumpisahan ngayon, mas malaki ang pinsala bukas, dagdag pa niya. Hindi lamang gobyerno ang dapat kumilos, ayon kay Dantes. Hinikayat niya ang publiko na maging mapanuri at makilahok sa pagbabantay ng pondo ng bayan. Mula sa simpleng pag-report ng anomalya hanggang sa pakikilahok sa mga lokal na inisyatiba, mahalaga umano ang kolektibong aksyon upang tuluyang maputol ang ugat ng korupsyon. Para kay Dantes, ang laban kontra korupsyon ay higit pa sa kasalukuyang issue ng politika. Ito ay laban para sa kinabukasan ng mga bata. Ang mga anak natin ang magmamana ng mundong iiwan natin. Kung hahayaan nating manakaw ang kaban ng bayan, pati pag-asa nila ay mananakaw. Pahayag ni Dingdong Dantes. Nirepost naman ito ng asawa ni Dingdong Dantes na si Marian Rivera para sa pagsuporta niya sa pahayag ng kanyang asawa at pagsuporta sa pagpuksa ng korupsyon sa ating bansa. Isa ang mag-asawang Dantes sa top taxpayers ng bansa at nagbabayad sila ng tamang buwis. Samantala, nagtrending ang mga pahayag ng komedyante host na si Vice Ganda tungkol sa paglaganap ng korupsyon. Sa gitna ng patuloy na mga kontrobersya sa katiwalian sa bansa, nagsalita ang komedyante at TV host na si Vice Ganda sa segment na Laro-Laro Pick sa It's Showtime. Habang nakikipag-usap sa isang contestant, ipinahayag ni Vice ang kanyang saloobin sa mga pakikibaka na kinakaharap ng mga manggagawa. Sinamantala ng komedyante ang pagkakataong magsalita laban sa katiwalian. Ito ang pahayag ni Vice, ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng salapi ng bayan. Ito'y pagnanakaw ng pag-asa. Ito ay pagnanakaw ng pangarap. Ito ay pagnanakaw ng magandang posibilidad. At maraming tao na ang namatay dahil sa pagnanakaw niyo ng pondo ng bayan. Diba? Ipinost din ni Vice ito sa kanyang Facebook page na may caption na, "Ito yung mga taong ninanakawan niyo. Hindi lang pera ang ninanakaw niyo, kung hindi buhay." Ang mesaheng ito ay nakatawag pansin sa mga netizens. Maraming manonood ang sumang-ayon sa pahayag ni Vice patungkol sa lumalaganap na korupsyon sa bansa. Matatandaan din na habang nasa ibang bansa ito ay may matapang ding patama at real talk para sa mga corrupt na politicians. Ayon kay Vice, todo tipid daw niya sa London, tapos bigla umano niya naalala ang mga politikong garapal sa korupsyon na naghati-hati sa kanyang tax na ibinabayad niya. Ito ang pahayag ni Vice Ganda. "Super tipid ako dito sa London kasi ang mahal. Kaya namalengke na lang kami nung first day at nagluto dito sa Airbnb. Pangatlong araw na namin, iniinit tong natirang adobo. Tapos bigla kong naalala milyon-milyon kong tax na pinaghahati-hatian ng mga garapal na magnanakaw. Aray ko." Ang post na ito ni Vice ay deleted na ngayon. Samantala, nag-viral ang matapang na pahayag sa mungkahi ng isang filmmaker
na tumakbo sa pagkapresidente, ang TV host comedian na si Vice Ganda. Naniniwala ang multi-awarded director na napakalaki ng posibilidad na manalong pangulo ang TV host comedian sa susunod na presidential elections. Sa isang bahagi ng podcast, naging paksa si Vice Ganda. Kasunod nito, nabanggit ng direktor na ito na ang tamang panahon para pasukin ni Vice ang mundo ng politika. Seryoso yan ha, seryoso, kasi napaka-bleak ng future. Pag hindi natin mawasak yung wall na yon, yung Sara Duterte wall, which is coming. The nightmare is coming. It's only 2 years away, so we need to act. Gamitin natin ang pop culture to destroy that, sabi ni Derek Love Diaz. Sino bang pinaka-icon sa pop culture ngayon? Vice Ganda. At maganda rin ang pananaw ni Vice. Gamitin natin, let's use that. Kasi, yun na yung labanan eh. Mythologizing with making. Ganon ang populist leaders, Dagdag pa ni Direk. Kaya mag-campaign na tayo. Vice, go. Gawin na siyang kilusan. Vice Ganda Movement. Vice Ganda for President. Gawing kilusan. Start it now. Ganon yung labanan eh. Ilagay lang si Chel, or si Risa, or si Lenny. Vice ni Vice. At pag nanalo na sila, mag-resign si Vice. May presidente na tayong maayos. Pahayag ng direktor. Hanggang ngayon ay wala pa naman komento si Vice Ganda tungkol sa pahayag ni Direk Love Diaz. Ano ang saloobin nyo sa paksang ito?